Amazing morning sa iyo and welcome again sa ating training video. So ngayong araw na ito ay pag-aaralan naman natin kung ano nga ba yung mga kailangan mong gawin everyday kapag ginagawa mo na si I Am Worldwide at gusto mong magkaroon ng resulta. Siyempre, sa lahat ng mga bago, nalilito tayo. Ano ba yung mga dapat nating unahing gawin? So dito sa training na to, ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba yung mga kailangan mong gawin at paano siya gagawin para magkaroon ka ng mga resulta katulad ng mga mentors or katulad ng mga taong nauna sa atin. So hindi na natin patatagalin, ready mo na yung sarili mo, mag-focus ka ngayon para ma-absorb mo talaga kung ano yung ituturo natin for today. So, dito nga pala, ang training natin ay tinatawag na I am 5. Kaya siya I am 5 kasi meron kang 5 na tatandaan na gagawin mo every day. At ang number 1 dyan is yung tinatawag na prospecting. So, same sa labas, same sa lahat, pag sinabing prospect, ito yung mga possible na mag-join sa atin. Marami na nagjo-join sa I Am Worldwide ang nalilito. Sino nga ba ang dapat kong kausapin? Yung kakilala ko ba? Yung mga kaklose ko ba? Yung mga interesado ba sa product, sa opportunity? Yung mga hindi ko kakilala? Madalas nalilito kung paano siya gagawin. So dito ituturo natin paano. Ayan, no? Ang kailangan mong gawin para maiwasan yung pagkalito, of course, you need to make a prospect list. At pag sinabing prospect list, meron siyang mga basis, ano? There are three types of prospect. Meron tayong tinatawag na hot market. Ito yung mga tao na interesado sa pinapakita natin or sa I Am Worldwide itself. Meron tayong tinatawag na cold market. Ito naman yung mga tao na hindi natin kakilala. At meron tayong tinatawag na warm market or yung mga kakilala natin. So, kailangan nating makagawa ng tinatawag na prospect list based sa mga markets na yan. At paano tayo magkakaroon yan? Okay, we can fix our social media. Mamaya papakita rin natin yan. So, ito muna ang i-focus natin, yung types of prospects. So, meron tayong tinatawag naman, ibig sabihin yan ay means, authority, at needs. Yung mga tao na kakilala natin, maaari mag-fall under dyan. So, ang ibig sabihin ng M, ito yung mga may kakayanang mag-join. So, kaya siya kasama sa types or kung baga, basehan mo para matawag yung prospect mo para masama mo siya sa prospect list mo ay may kakayanan siyang magbayad. Either siya ay isang empleyado, negosyante, or may pera. Next is yung letter A. Ito naman yung mga tipo ng tao na minsan walang pera pero may authority sila. Like yung mga government officials or mga influencers na may kakayanan na maimpluwensyahan yung ibang tao, yung tipong kapag sila may ginagawa, may ibang tao na sumusunod sa kanila. 'Di ba? Nung tayo estudyante, may mga ganyang klaseng tao na pag siya yung nagsabi, lahat sumusunod. So parang ganon yung authority. And last is yung needs. Ibig sabihin nito yung mga tao na kailangan yung produkto, maaaring may sakit, ayaw magkasakit, tama? And yung mga tao na kailangan ng opportunity. So yan yung tatlong basehan mo kapag naghahanap ka or kapag may kakilala kang tao. Aalamin mo kung aling part dyan, kung alin siya dyan. Siya ba yung may means, siya ba yung may authority, or siya ba yung needs. May mga pagkakataon na hindi lang basta isa. Pwedeng dalawa, pwedeng tatlo dyan. Yung pasok siya. So ang gagawin mo naman, pag nakita mo, uy, may kakayanan to, tapos kilala din siya ng mga tao at kailangan niya ng product, most likely magjo-join siya. Kapag pinakita mo yung opportunity o yung I am worldwide, maaari mag-join siya. Kaya ang gagawin mo, magiging part siya ng most possible na mag-join.
Halimbawa naman, yung kakilala mo parang hindi ka sigurado kung mag-join or let's say possible lang siyang mag-join, ilagay mo siya letter B. Letter C, yung tingin mo parang malabong mag-join, 'di ba? Lagay mo siya maybe, maybe possible mag-join. At letter D, least possible, ito yung mga tao na sa tingin mo talaga ay hindi magjo-join sa'yo. Okay? Ililista mo pa rin sila. Paano mo gagawin yan? Ito nga, no? Listahan ng at least 200 names. So, bakit 200? List down mo dyan yung 200 na kakilala mo. Sa totoo lang, halos lahat tayo may 200 names na nakakilala. Mga kaibigan natin, kamag-anak natin, mga kaklase natin, katrabaho natin. Kahit sino nakakilala mo, ilagay mo lang muna sa listahan mo. After nyan, alamin mo nga kung sila ba ay under M, A, or N. Ngayon, kapag ka nakita mo kung siya ba ay may kakayanan, may authority or may needs, i-classify mo naman kung sila ba ay possible or most possible to join or least possible to join. Importante na nilalagay mo lahat. Bakit? Kasi hindi mo malalaman kung sino yung mga tao na possible mag-join sa'yo. Okay? Lahat kailangan nating makausap. Bakit? Kasi maaari yung tingin mo na least possible to join, siya pala yung magjo-join. Hindi mo talaga siya masasabi. At number 4, add names to your prospect list every day. Kapag may bago kang nakilala, pagka may bago ka na naging friend, ilalagay mo rin siya doon sa prospect list mo. Kasi yung prospect list mo, yan yung magiging basis ng mga tao na possible mag-join sa'yo. Okay, ngayon, paano mo pa siya mapapalawak? Through attraction, through your Facebook. Lahat naman tayo, no, ginagamit natin yan. And may sariling training pa nga ito, yung tinatawag na Facebook Lift. Ang kailangan lang natin, syempre, ma-organize natin yung ating Facebook at again, other topics ito. Ano yung gagawin mo sa Facebook mo? Ayusin mo rin siya. 'Di ba? Kailangan well-organized siya with regards doon sa business and lifestyle natin. At the same time, syempre, wag mong kakalimutan, mag-add ka lagi ng mga bagong friends sa Facebook. Tapos, you can create your Facebook page din para doon ka magpo-post ng product, doon ka magpo-post ng opportunity. Yan. And then, ang gagawin mo, 'di ba? 'Wag mong kakalimutan 'to na maki-connect ka lagi sa mga friends mo. Greet mo kapag ka may mga birthdays o kaya naman kapag may nakikita kang mga stories or post na maganda, then always react and comment doon. So, that's what you call prospect as you go. Every time, palagi kang nagtatanim, palagi mong ini-engage yung sarili mo kasi hindi mo alam na darating ang time, yan pala na kinokomentan mo, makakasama mo pala dito sa I Am Worldwide. Okay, ganun lang kadali yung prospecting. Number 2 na tayo, inviting. So kapag may mga tao ka na possible mag-join or may makakilala ka na nailagay dyan na prospect mo na, ang next, syempre, imbitahan natin. Sabi dito, networking is more about farming that it is about hunting. It is about cultivating relationship. So dito sa network marketing, sa I Am Worldwide, hindi ito yung tipong pag may inimbita ka, automatic magjo-join na. So marami ka talagang mamimit or dapat damihan mo talaga yung pagtatanim, damihan mo yung kausap mo. Kasi the more na mas marami kang kausap, the more din na mas may possible mag-join. Hindi porket may kakilala ka na may kaya, na may authority or may needs, automatic magjo-join na yan sa'yo. So, kailangan mo pa rin na maghanap ng maghanap ng maghanap. So, quantity first. Okay? Ngayon, para dumami yung or para maging effective yung pagpo-prospect mo, kailangan mo silang imbitahan at ngayon bibigyan kita ng mga most common ways natin para makapag-invite. Number 1, direct approach.
third party, consumer approach, business approach. Pwede rin tayo na mag-ads, mag-3-fit rule, mag-home party, and boosting. So itong mga to, may mga approaches tayo na ginagawa, ano? Iba't ibang ways of inviting at lahat ng ito ay effective. Depende na lang sa'yo kung ano yung gagamitin mo. Ngayon, sa mga bago, since kakilala mo, no? Pinaka-effective na mababanggit natin dyan, of course, direct approach, third party, and consumer. Ngayon, kung ikaw naman ay may mga kakilala or bago kang kakilala, pwede mo silang makuha through ads, 3-fit rule. Okay? Yun, or boosting. Yan yung mga pag masyado ng prod. Pero sa mga nagsisimula, i-goal natin na makapag-direct, third party, and consumer approach tayo. Dito, ang goal mo lang, ulitin ko ha, ang goal mo lang mag-set ng appointment. You need to set an appointment. Let go of the outcome. Kapag nag-invite ka, of course, sasagot yan ng yes or no. Pero hindi ibig sabihin na mag-no siya ay hindi mo na ulit siya or hindi na siya mag-join sa'yo. No means not now. Maaaring hindi pa ngayon, kaya kailangan let go ka lang. Kung ayaw, next ka lang. Be excited kapag ka mag-i-invite ka para maengganyo or ma-attract siya na makinig sa'yo. Education and understanding, no forcing. Posture is the key. Curiosity is the key. Have an appointment. Schedule. Ayan. Okay, so yun nga. Kailangan excited ka and let go of the outcome. Ngayon, dito may mga other approaches tayo. Sample approaches natin. Ayan, no, yung mga scripts natin na pwedeng magamit. Pwede mo siyang picturean, pwede mong i-pause yung video natin para makita mo yung sample. Ulitin natin ha, this is just a sample. Basis mo lang ito para kapag nag-invite ka, ito yung possible mong gamitin. Hindi ito exactly, depende sa tao na kausap mo, depende kung sobrang ka-close mo, depende sa kalagayan niya. Okay? Kaya gamitin mo lang to as basis. Meron tayong direct approach dyan. Okay? Ito pa yung isang direct approach. Okay. So meron din tayong tinatawag na third party approach. Dito naman sa third party, kaya siya tinawag na third party kasi binabanggit mo yung ibang tao. Baka may kakilala ka na interesadong kumita. So baka may kakilala. Okay, next, sa consumer naman, pagka nagpapa-free taste, pwede ka makakuha dyan ng may invite mo. Kapag nagpa-sample ka, of course, babalik yan pag nagustuhan, mababalikan niya. Pag empleyado or student naman, ang approach dyan, may racket or extra income. Ulitin ko, itong mga scripts na to is basis, pwede mo siyang gamitin para makapag-invite ka. Frequently asked questions. Okay, kung ikaw natatakot kang sumagot or hindi ka pa confident, ito yung pwede mong isagot, no? Networking ba yan? So we can never say no or never say yes. Ang gagawin mo lang, tatanungin mo lang siya. Bakit naghahanap ka ba ng networking? Kasi ang sagot niya lang, either yes or either no. Pero ang sagot mo, good. Magugustuhan mo to. Next, maglalabas ba ng pera dyan? So, ang sagot, depende sa'yo. Pakinggan mo muna yung business, then dun ka mag-decide kung maglalabas ka o hindi. Eh, bakit ganun? Yung sagot natin, simple lang, uulitin natin. Ang goal natin kapag mag-i-invite tayo is to set an appointment and hindi mag-discuss ng presentation. Hindi i-discuss yung I am worldwide. Kaya naman, dito napakalinaw na ang goal lang natin is mapresentahan siya or maipakita sa kanya yung kabuuan. Malalaman niya lang kung gaano yan kaganda kapag nakita na niya yung kabuuan ng presentation natin. Okay? How to invite online. Ayan, sabi ko nga kanina, comment, like ka, mag-message ka. Then, syempre, kamustahin din natin. At pag nag-invite tayo, kailangan mabilisan lang. Okay? Just keep it short and simple. So, pagsiset ng appointment, be clear with the date and time, have control sa scheduling. Kumbaga, ikaw yung mag-decide kung kailan. Halimbawa, tumawag ka sa kakilala mo
gusto mo siyang ma-invite, direct approach. Sabi mo, gusto mo siyang makasama, gusto mo siya na maipakita sa kanya kung ano yung kabuuan ng I Am Worldwide. Sabihin mo or magbigay ka ng mga choices like free ako ng Monday or Tuesday. Alin ba yung mas prefer mo dyan sa dalawa? Okay? Importante na may pamimilian kasi ang mga tao normally ay busy din. Or kapag ka-open kasi yung sagot niya, hindi niya rin alam kung ano yung isasagot niya. Kaya always have choices, date, and time. Ngayon, kapag ka naset mo na yan, syempre, i-confirm mo yung pinaka date ng appointment mo. Tapos, if bago ka pa lang talaga, syempre kailangan pa natin si mentor. Wag mong kakausapin ng client mo ng ikaw lang kung hindi ka pa confident. Okay? Always ask for the help of others. Nandito tayo para magtulungan. So, inform your mentor 2 to 4 hours before, or let's say kung yan ay maaga mong nagiging schedule, the moment na na-schedule mo, mas maganda. 1 day before, 2 days before, naka-schedule na. Okay? And then inform mo rin si mentor with regards sa background ng client and i-tee up natin. Paano yung tee up? Ano ba yan? So ito yung rule na meron tayo. Ang tawag dito is power of ABC rule, or in other words, the power of edification. Dito, sa pag-edify, ito yung pag-build up, pag-establish, pag-enlighten, or pag-enrich ng, kumbaga dinedescribe mo yung isang bagay dun sa kakilala mo. Yun ang ibig sabihin ng edification. At ang goal natin kapag ka nag-edify tayo is kailangan makinig, kailangan irespeto nung client natin or ng kausap natin yung tao na in-edify natin. So, yung rule of ABC or ABC rule, A stands for upline, top mentor, company, products, results. B stands for you. Ikaw yon, yung bridge. And C stands for prospect or guest. Kaya siya tinawag na ABC rule kasi yung letter B, yung bridge, ikaw yon. 'Di ba ang bridge ay tulay na nagdudugtong sa dalawang magkalayong lugar or tao or bagay. Ngayon, ang gagawin mo as a bridge, ikaw yung magdudugtong. Ikaw yung magkokonekta sa kanilang dalawa. Bakit kailangan natin to? It is vital for those who still haven't mastered the skill of presenting. Kapag hindi ka pa marunong mag-present, pwede mo tong gamitin. Next, para makinig ng maayos si client or si guest sa atin. Next, when the background of C is better than A, maaari kasi yan yung kausap natin, kakilala natin, mas mayaman pa sa atin or mas mayaman pa sa mentor natin. Mas mataas yung posisyon sa mentor natin. And kapag hindi natin na-edify yung mentor, then ang mangyayari ay hindi makikinig si client sa mentor natin. Hindi niya, eto pa, too much familiarity. Kapag ka tayo lang ang kumausap, kapag tayo lang, kumbaga, dahil ka-close tayo, madalas hindi pinapakinggan. Kaya kailangan natin ng ABC rule, kailangan nating na power of edification. So, ano yung sense? Ganito kasi yan, no? 'Di ba? Si A at si B, si advisor natin, tsaka tayo, magkakilala. May trust na. Si Bridge, ikaw, tsaka si client, magkakilala na. So, may trust na. Pero si A, tsaka si C, si advisor tsaka yung client, hindi magkakilala. Kaya naman, paano mabibuild ang trust? Through power of edification. Important factors dyan, 10% verbal, kung ano yung sinasabi natin. 30% is the tone, kung paano natin siya sabihin. At 60% yung non-verbal. Ito yung mga actions natin kapag kaharap natin yung advisor natin tsaka yung client natin. Ito yung role mo as a bridge. Before bringing your client to meet your advisor, give information about client to your
advisor using form. Kumbaga, ibabanggitin mo na agad kay advisor mo, kay mentor mo, yung kanyang background, kung siya kung ano yung work niya, kung anong pinagkakabalahan niya, saan siya naging interesado, okay? Kasama rin yan. Reconfirm the appointment with client the day before or an hour before. Basta kailangan confirm na may appointment. Yan yung role natin. How to be a good bridge. During communication, don't interrupt advisor. Keep quiet, pay attention, listen, and when it needed, dun ka lang magsasalita. Take notes, record, and keep a good learning attitude. Dun sa presentation itself, kapag yung advisor natin ay nag-e-explain, dahil bago ka pa lang, marami kang matututunan sa kanya, kaya pakinggan mo lang. When meeting is in progress, do not leave your seat. Kung online naman yan, do not leave the meeting. Okay? Kailangan palagi kang present. Never build up C or client sa A. Kumbaga, wag mo nating ibida. Okay? Si client, kahit mataas na yung position niya or may pera, let's say may pera, ang mangyayari kasi is magiging importante. Pakiramdam ni client ay importante siya at kaya siya nandun is para mapabili or mapajoin. Next is huwag ipapakausap hanggat hindi pa na ABC or huwag mong ipapakausap hanggat hindi mo pa na-edify. Okay? So, when finally when A and C or advisor and client finally meets, si Bridge, ikaw, must tee up. I-build up mo ngayon si advisor during the introduction. Halimbawa, sasabihin mo kay client, "Oy, nga pala, ito nga pala si mentor, siya yung sinasabi ko sa iyo na tutulong sa atin." 'Di ba? Next, never build up C and treat him like a VIP katulad ng binanggit ko kanina. After A has finished, B has to take over. Pagkatapos ng explanation, ikaw naman ngayon ang kakausap, mag-e-encourage kay client to join. Bridge and advisor should discuss follow-up for client kapag hindi siya on the spot nag-join. Okay? So pag-uusapan after ng meeting na. Okay? So yon ang way of inviting natin. Ngayon, number 3 na tayo. I hope may natututunan ka. So number 3 na ginagawa natin is presenting. So, ibig sabihin nito, ipapakita natin, i-explain natin ano nga ba yung meron sa I Am Worldwide. So dito, you must invest in presenting tools. Ayan. Mamaya, mas explain pa natin yan. 4 types of presentation. There are 4 types. A, table talk. Ito yung one-on-one presentation. Letter B, house party. Kapag pwede tayong magpakausap sa bahay natin. Letter C, I am business presentation. Ito yung maramihan naman nakausap. And letter D, video presentation. Kapag sobrang busy talaga ng kausap natin, ay pwede tayong mag-send ng video presentation at balikan siya kapag natapos na niya yung video. So, dito sa presentation, meron tayong 3 parts. Yung opening, yung presentation, and yung closing. Ang tawag sa approach natin is burger approach kasi kapag nagpe-present tayo, yung opening and closing para siyang tinapay. Ibig sabihin malaki yung part niya. Yung um, presentation itself, naka-fix kasi na siya eh. May company profile ka, products, compensation plan, nandiyan na yan, naka-fix na yan. So, maliit lang yung part niya. Pero ang bigger part niya is yung opening and yung closing. Paano naman natin siya ginagawa? Sa opening, we make the client comfortable, 'di ba? Ma-build muna yung trust. Okay? Naayos muna or na-open muna yung mind nila bago tayo magsimula na mag-present ng ating presentation. And then sa closing naman, ang goal naman natin dyan is on the spot. Ibig sabihin, magustuhan niya talaga, mag-join talaga siya on the spot. So kaya kailangan it will take time din. Kumbaga,
Pag-usapan talaga ng masinsinan kung paano makakapag-start. How will you learn to present? Kung bago ka pa lang, kailangan mo na matutong mag-present. Hindi habang buhay ay may mentor tayo na kasama sa pagpe-present. Siyempre, marami din siyang tinuturuan or tinutulungan. Kaya tayo naman as independent distributor, we need to learn talaga. We do not have any choice kundi pag-aralan. Paano? Number one, attend ka ng maraming presentations. It's just like music, you'll eventually learn it after few times. Even ako, nung nag-start ako, hindi ako marunong, pero dahil pa ulit-ulit ko siyang pinakinggan, natutunan ko siya. The company products and system are always the same, and we have regular schedules and save videos online. Pag hinanap mo lang yan, I am business presentation, lalabas at lalabas na yan. Number two, observe. Listen from different speakers dahil every speaker may matututunan ka. Para itong pagkain ng isda, 'di ba? Kapag ka nakita mo laman or uh, yung sinasabi may laman, gagamitin or kakainin mo siya. Kapag ka naman tinik, edi isa-set aside mo. Pipiliin mo kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo. At the more na mas marami kang mapakinggan at mapagsama-sama mo yung kanilang knowledge, yung kanilang wisdom, then magiging mas magaling kang speaker. Next, ito yung mga tools nga natin, no? Kung ikaw ay sanay ka ng manual, meron tayong mga clear book dyan. Tarpaulin, importante rin yan, no? Na meron ka niyan sa bahay para kapag nakita ng kapitbahay mo, hindi na siya maghahanap online. Sa'yo na lang siya lalapit. Flyers, tapos meron tayong brochure. Ito naman, kung ikaw naman ay nasa bahay, invest ka talaga rin sa maayos na internet. Okay? Kasi yung internet na yan, napakabilis niya na mag-transfer ng information at magagamit mo talaga siya para mas makakapagkausap ka pa ng tao. Invest ka rin sa mga gadgets. Okay? Invest ka rin sa gadgets kasi yung gadget na yan, pang matagalan yan at mas magiging presentable, mas magiging maayos ngayon yung presentation mo. Dressed well, lalo na sa labas. Okay? First impressions last. So kung maayos tayong manamit, hindi naman kailangan branded agad or hindi naman kailangan na sobra-sobra talaga yung pananamit natin. Ano? Ang importante, presentable, tapos alam mong legit na yung pinag-uusapan natin. Next, number 4, practice first. Bago ka mag-present, bago mo subukang mag-present, ay mag-practice ka muna. Be familiar sa pagkakasunod-sunod ng slide and have a script. Sa dami ng mga tao, sa dami ng speaker na napakinggan mo, you can create your own script para mapadali yung presentation mo. Hindi ka nalilito ngayon. After mong makapag-practice, have also a self-assessment. Kamusta ba? Anong nangyari sa presentation mo? Maganda ba yung presentation mo? 'Di ba? Effective ba siya? Kailangan mo siyang alamin. Pakinggan mo rin, i-record mo yung sarili mo, ang pinakamagandang gawin diyan. Tapos, pakinggan mo ano yung mga dapat mong i-improve. Ikaw ba yung tao na paulit-ulit ng sinasabi, nabubulol ka ba, nagkakamali ka ba ng pronunciation, etc. And the more na mas nagpa-practice ka, the more din na mas gumagaling ka. Ngayon, eto na, katulad kanina sa inviting, no? Set a schedule, and know the background of your audience. Depende kasi yung presentation, depende yung approach dun sa tao na kakausapin mo. Be early. Kapag may kliyente ka, kailangan ready ka palagi. Sabi nga dito, proper preparation prevents poor performance. Okay? Mas maganda na yung prepare ka palagi. Next, give them a warm welcome. Ang tip natin dyan, always smile, be genuine, and build rapport. Ano yung rapport? Makipag-usap ka muna. Makipagkwentuhan ka muna. Find a common ground na kung saan magkakasundo kayo. You must build a connection para yung connection nyo or yung maging usapan nyo maayos. Okay? Hindi ka maiilang. And appreciate, of course, yung oras na binigay nila. Additional tips, pwede mong screenshot din ito para kapag ka ikaw ay may kausap, pwede mong itanong ito sa kanila.
Sample dyan, no? May I know po kung ano yung work or business mo. Mga magkano po yung kinikita ng isang blank para lang may idea ko. So, kumukuha ka ng informations kasi ito yung gagamitin mo kapag kakausapin mo siya or pag inopen mo yung mind niya sa opportunity na meron tayo. If mabibigyan po tayo ng opportunity na kitain yung kinikita natin part-time, igagrab nyo po kaya? 'Di ba? Kung baga, tinitingnan mo na agad, pinipre-qualify mo na kung siya ba, ready ba talaga siya, interesado ba talaga siya na mag-start. Okay? And then, number 7, open mind. Ito na yung sinasabi natin kanina, no? Na kailangan mo i-open muna. Kumbaga, i-accept nila kung ano man yung sasabihin natin. Paano yan? So, kung yan ay estudyante or empleyado, bibigyan mo siya ng idea, let's say, yung tinatawag natin na cash flow quadrant. Kung yan naman po ay business-minded, ipapakita mo ano ba yung advantage ng modern business na katulad ng ginagawa natin. At kung panglahatan yan, no, ay yung realization ng pagiging isang bata, may edad or nagtatrabaho, tsaka matanda, no? Ganyan siya nag-work. Next, ito na yung mga nilalaman na no ng presentation natin, company background. Be ready about the company background. Alamin mo talaga kung ano ba yung nangyari na sa kumpanya natin, yung mga ambassadors natin, yung owners natin, advertisements natin, offices natin. Lahat ng yan kailangan natin siyang alamin para um, para masabi talaga natin na maganda yung I am worldwide. Okay? Ano ba sinishare natin? 'Di ba? Yung I am hope, health, opportunity, prosperity for everyone. Okay? Next, bukod sa company profile, company background, company products. Be aware din sa mga products natin, yung mga testimony ng mga tao na gumamit or ikaw mismo, pag nagkaroon ka ng testimony, i-share mo din talaga. Okay? The more na mas marami kang alam, the more din na mas magiging maganda yung presentation mo. Next is compensation plan. Paano nga ba kumikita? Ano-ano yung mga packages? Paano mag-login? Okay? Paano yung commission? Okay? Yan yung kabuuan ng compensation plan. Pag-aaralan mo siya isa-isa. Number 11, opportunity or results and testimony. So dito naman, dahil may compensation plan tayo, paano naman siya nagkatotoo? So may mga tao na kumita na talaga dito na patotoo na posible talagang mangyari yung mga pinakita nating compensation plan. Kaya alamin natin yung background ng mga tao dito, lalong-lalo na ng mga top earners ng company natin. Alamin mo talaga siya kasi lahat ng yan gagamitin mo as results and testimonies. Next, number 12. Ito yung patapos na, no? Bago mo tapusin yung presentation, kailangan magkaroon ka ng bagay na iiwanan, either quotes, verses, deepest to why, or yung reason kung bakit nila gagawin yung I am worldwide. Okay? So, with that, thank you so much sa pakikinig mo. I hope may natutunan ka. Review lang natin yung tatlo, no? Sa IM5 natin, prospecting, inviting, and presenting. Ngayon, may dalawa pa. So, may part 2 itong video natin. Kaya after this, pakinggan mo yung next video at sundan mo yung training na to para makumpleto mo yung 5 na kailangan nating gawin every day. So, review lang din. Sa prospect, maglista ka ng mga taong kakilala mo, i-classify mo sila kung sila ba ay most possible to join or least possible to join. Number 2, magkaroon ka or invite mo sila, let go of the outcome. Pag nag-invite ka, either yes or either no lang yan. Basta ang tatandaan mo, no means not now. Okay, next ka lang ng next. Okay, yung pag-i-invite natin or yung ginagawa natin, it's more about farming, pagtatanim. Okay, tanim ka lang ng tanim, makukuha mo rin yung mga tamang tao na makakasama mo. And C, sa presenting, okay, kailangan well prepared ka, i-prepare mo yung sarili mo, aralin mo kung ano yung nilalaman ng business presentation natin para pag dumating ang time, na kaya mo na, ikaw na yung magpe-present. Okay?
So, yun lang. Thank you so much and God bless. See you on our next video.